Siya si Teacher Maan o Mommy Maan para sa mga batang Thai na kanyang inaalagaan sa Thailand. 2022 nang dumating siya sa bansa upang ipadama sa mga batang Thai ang pagmamahal at pag-asa na matatagpuan kay Kristo. I'm one of the house parents. So under my care in my house, Worthy Brown House, I have 18 kids. Every night we have prayer time. And we also have in the morning Bible reading. Noong 16 na taong gulang siya, doon unang ipinakita ng Panginoon ang tawag sa misyon. I don't know what's the missionary look like, but out of my love for the Lord, I said, "Yes, Lord, I will be your missionary." Pagka-graduate, nagtrabaho si Maan bilang sales training officer at naging breadwinner ng pamilya. Pero hindi nawala sa kanyang puso ang pagnanais na maging misyonero. It was night, I can't sleep, and the Lord reminded me of someone who invited me in the 20th anniversary of ACM. Sa tulong ng isang kaibigan, naikonekta si Maan sa Asian Center for Missions o ACM, ang missionary training arm ng CBN Asia. Dito nabigyan siya ng kaalaman at paghahanda sa pagiging misyonero. Pero para matupad ang pangarap, kinailangang iwanan ni Maan ang magandang corporate career. I asked the Lord through prayer na, Lord, paano yung family ko? Sino yung magpo-provide sa amin? Pero nagbigay po ng verse si Lord about Jeremiah 29:11. And I claim that the Lord will take care of my family. Natapos ni Maan ang missionary training course sa ACM noong 2016. At may bonus pa dahil maging ang kanyang ina ay nakasama niya sa missionary training. Taong 2017, naipadala sila sa Cambodia kung saan naglingkod si Maan bilang guro. Mahirap ang simula ng kanilang misyon. Nagkaroon po ako ng dengue and then nagkaroon din po ako ng chikungunya. Because the nature of our work there, we are going to different villages. And for me, yung village ko po, I have to cross the river. Pero hindi pinanghinaan si Maan. Naging kalakasan niya ang bawat batang Cambodian na nakakakilala kay Kristo. But mostly, ang ginagawa po ni Lord is yung encounter. I remember meron isang kid, parang 5 years old lang siya. And then after she got healed, she's testifying to the small kids na napagaling siya ni Jesus when we prayed. Nang dumating ang pandemya, kinailangan ni Maan at ng kanyang nanay na umuwi sa Pilipinas. Pero hindi doon natapos ang pagmimisyon ni Maan. 2022, muli siyang tinawag ng Panginoon. Ngayon naman sa bansang Thailand. Dala ang lahat ng natutunan mula sa ACM at sa misyon nila sa Cambodia. Nagpatuloy si Maan na magbahagi ng pag-asa, pagmamahal at buhay na kay Kristo sa mga batang Thai. Most of them, they will say, Jesus is love. Because dun po sa foundation, love talaga yung makikita mo. Language is a barrier as well, but the greatest language is love. And they always say that, here, Jesus loves me. From here, I can feel that I am love. And God is love. Si Maan ay isa sa mahigit sa 2,000 na train ng ACM sa ating missionary training program at siya ay tumugon sa panawagan ng pagmimisyon sa bansang Cambodia at Thailand. Ang mga bansang ito ay kasama rin sa vision ng ACM sa pag-establish ng 7 global training initiatives from 2026 to 2030. Sa matapat niyang pagsunod sa tawag ng Diyos, nadama ni Maan ang tunay na kaligayahan at napatunayan ang pagsama at pagpapala ng Diyos. Yung promise niya po talaga na-fulfill. Yung promise niya na He will take care of our family. And it happened. Lagi ko po yung sinasabi na pag sumunod ka sa Panginoon, yes, masisira yung plano mo. Nasira po yung plano ko kasi akala ko ganito, ganyan. Pero hindi masisira yung buhay mo.